Alright. Another day, another reaction video na naman tayo ka Sunrise. So ito, pag-usapan natin itong mga anak ng mga congressman at mga kontraktor na yung pamumuhay. Sabi nga, very lavish lifestyle. Grabe. Imagine mo, may isa akong video na nakita dito sa TikTok. Anak ng isang congressman. I think ko ang apelido nun eh. Kumain sa restaurant. Pinagmayabang talaga. 759,000 pesos ang kanilang bill. Isang kainan lang yun, isang meal lang yun, ka-Sunrise. Ganon, kalabish ang kanilang lifestyle. Ang tanong, saan galing yung pera ginagastos nila? Diba? Grabe no, nag-aaral sa ibang bansa, mga nag-aaral sa ibang bansa, tapos kumakabili ng mga mamahaling bag, mga mamahaling bagay, tapos ipinopost pa nila sa social media, pinagmamayabang pa nila sa social media. Baka iniisip kasi siguro nila, masyado lang na hardworking yung kanilang mga parents, masyado lang masisipag, masyado lang mauhusay, kaya sila maraming pera. I mean, yun na nakakalungkot dito sa bansang Pilipinas. Ang daming mga Pilipino naghihirap. Pero itong mga kurakot na to, itong mga walang puso, greeding tao, na puro pera ang mahalaga sa kanila, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga mahihirap. Wala silang pakialam kung ang mga mahihirap lalong maghirap. Ang importante, masarap yung buhay nila, mabibili nila lahat ng mga gusto nilang luho, without even thinking na yung mga kapwa nila Pilipino naghihirap dahil sa mga kagagawa nila, lalong-lalo na itong flood control projects na ito. Ang daming ghost project. Imagine 9.5 billion nationwide. 5.4 billion Bulacan alone, ghost project. Ayon po yan sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Isang pagpapatunay na grabe po ang panlolokong ginagawa ng mga kurakot na to. Tapos kung makapag-ako sa sila kay BP Sara na hinahanap 125 million sa confidential fund, ganun-ganun na lang, gusto pa nilang i-impeach. O ngayon, sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang dapat at hindi dapat. At hindi talaga kayang ibagsak basta-basta ang isang, sabi nga, you cannot put a good man down. Yun ang sinasabi ko. Or a good woman down. Yun ang sinasabi. Kaya, isang patunay ito na yung mga sinabi noon ni BP Sara na ang tanging nagkocontrol daw ng budget ng Pilipinas ay dalawang tao lamang. Ito ay si Romualdez, si Speaker, at saka si Saldico na Appropriation Committee ayon kay BP Sara. So ito, lumalabas ngayon, ito totoo nga. Nung panahon, minamak nila si BP Sara nung sinabi niya yan. Pero nung si Vico Soto ang nagsalita about sa mga flood control projects corruption na yan, di ba pinakinggan ng mga dilawan, ng mga pinklawan? Di ba? Lumalabas, kung talagang gusto niya accountability, sinabi na dati pa ni BP Sara yan eh. Kaso, minakmin niyo si BP Sara dahil anti-Duterte kayo. Yun ang problema kasi sa atin. Dahil alam natin na maayos, maganda, at may tuwid ang sinasabi, ayaw niyong tanggapin dahil Duterte. Sa bagay, ilan lang naman kayo. Kami mga 32 million na bumoto kay BP Sara, mas higit na naniniwala na ang Duterte ay talagang maayos ang leadership. Ramdam, nararamdaman, nakikita, at nadadama ng mga tao ang serbisyo na kanilang ginagawa. Kaya naman, kung ikaw, anti-Duterte ka pa rin hanggang ngayon, kung dati nga noon, anti-Marcos ka, tapos bigla ngayon naging pro-Marcos ka, di ba? Asan ang prinsipyo mo? Kami, yes, binoto namin si Marcos dahil nga kay Duterte. Pero aminado kaming naloko kami, nabudol kami. Pero at least, we learned our lessons. Kaya ngayong 2028, hindi na kami magpapabudol pa. Alright? Kaya kayong mga anak, mga mayayaman dyan na kongresista, na mga kurakot, ay sana ibalik na talaga ang death penalty. Sana ibalik ang death penalty at masampulan itong mga politikong kurakot na mapapatunayong kurakot talaga. Maganda, firing squad. Mas maganda yun. Para maramdaman nila yung sakit. Dapat talaga ibalik na yan. Death penalty na yan. Kasi, grabing ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Talagang grabe yung panggagago, panlulokong ginagawa nila sa bansang Pilipinas.
kawawa ang bansang Pilipinas at ang mga susunod na generation kapag ang mga ganitong klaseng politiko ang mamamayani sa bansa natin. Kaya, sa ating mga kasamers yan, be careful, piliin natin yung may tamang political will at may kakayanan. At sabi nga, may bayag para gumawa ng desisyon para sa ikakabuti ng bansang Pilipinas. Right? God bless everyone. God bless the Philippines.